Ibong adar na costume naman nga ang ating gagawin for today's video. At dahil wala pa ako na ipapakita or nagagawang ganitong klase ng costume, kaya naman ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ang ganitong klase ng costume ngayon. Kalimitan sa mga ginagawa nating costume, lalong-lalo na kapag mga ibon style or mga ganitong klase ng ibon adar na costume, ay feathers talaga ang ginagamit natin. Since medyo mahal po ang mga feathers ngayon, lalong-lalo na kapag buong costume ang ating gagawin, ay may mga alternative naman tayo na pwedeng gamitin. Lalong-lalo na yung ganitong klase ng material na kung saan itong ganitong klase ng insulator foam ay pwede natin gamitin bilang alternative sa pakpak. Pagkagupit nga namin dyan ng mga insulation foam, ay tinanggalan na namin ito ng mga silver na nakadikit dun sa pinakang likod niya. At pagkatapos niyan ay nilagyan na namin ng design na stick glue yung pinakang ibabaw nitong ating foam para magmukha talaga siyang feathers. At pagkatapos kung magupit diyan yung mga insulation foam na katulad ng feathers, ay gumawa na rin ako ng pinakang base dito. Simple base lamang ang ating gagawin. Siyempre, gamit pa rin yung ating insulation foam na lalagyan natin ng mga matitigas na kawad. Yung mga nagtatanong po kung anong klase ng kawad ang ginagamit ko sa mga base ng pakpak, ay dito sa amin may number ang mga ganitong klase ng kawad na malalaki. May number 10, may number 8, at may number 12. So, ang ginamit ko diyan ay yung number 10 para nasa gitna siya, yung medyo matigas na klase ng kawad para mas matibay siya, para pag binuon natin ay hindi na siya masyadong lumalaylay. Imbes na magpa-welding ako ng mga ganong klase ng base, ako na lamang talaga yung gumagawa. Kasi medyo mas matibay siya. Kasi minsan, pag welding talaga, ay medyo natatanggal siya. Medyo risky lamang nga talaga yung paggagawa ng ganito. Pero syempre, kailangan natin maging creative sa mga ganyang klase ng bagay. Lalong-lalo na kapag kayang-kaya naman natin siyang gawin. Pwede naman tayong magpa-welding kung gustuhin natin. Pero ako, mas pinili ko na ako na lamang ang gumawa para alam ko talaga yung galawan sa mga ganitong klase ng bagay. Pagkalagay ko nga dyan ng mga pinakang bracket itong ating ginagawang wings, ay nilagyan ko na rin ito ng pinakang hook na pangsabit sa ating balikat. At nilagyan ko na rin ito ng pinakang mga foam or rubber doon sa pinakang bakal niya para hindi masakit ito lalo na kapag sinuot na. Neon color na spray paint ka ang napili kong ikulay dito sa ating mga ginawang feather-like na mga bagay na ganito. At pagkatapos niyan ay inisa-isa ko na itong ikabit dito sa pinakang base ng ating backpack. Kung mapapansin ninyo ay neon color ang napili kong ikulay dito sa ating alternative na feathers. At ang napili kong kulay ay orange, pink, yellow, saka blue. Para magkaroon ng magkulay na makulay talaga itong ating gagawing costume, dahil kalimitan sa mga ibong adar na costume ay makulay talaga ang kanilang mga balahibo. Kaya naman tinaga ko talagang ilagay lahat diyan ng mga ginupit naming mga foam na inisprayan namin para mas maganda siyang tingnan. Kaya mga creative, huwag nating lilimitahan yung sarili natin sa mga naiisip nating mga design. Lalong-lalo na kapag yung mga idea natin ay maganda. Siyempre, kailangan nating i-apply iyan. Lalong-lalo na kapag nakikita natin na maganda yung kinakalabasan niya. Be creative, ika nga. At pagkatapos niya na maikabit ko na dito yung mga alternative nating feathers, ay dinagdagan ko na rin ito ng mga tunay na feathers para mas maganda siyang tingnan. At siyempre, para bumukha talaga siyang pakpak ng ibon. Lalong-lalo na kapag kailangan talaga nating mag-add ng ganito para mas maging realistic siyang tingnan. At medyo natatapos ko na nga yung pakpak na ginagawa natin, kaya naman masaya ako diyan sa mga ginawa ko. At gamit ulit ang ating insulation foam ay gumawa din ako diyan ng mga shape na parang pa-crescent, at nilagyan ko rin ito ng pinakang kawad na magsisilbing patibay dito sa ating ginawa. At nakagawa na rin nga ako diyan pala ng mga pang-armor nitong ating gagawing costume, at lalong-lalo na yung pinakang base ng ating headdress. At nilagyan ko na rin ito ng mga makukulay na mga rhinestones at mga beads para naman mag-complement siya dun sa pinakang pakpak natin. Ang ginawa ko nga pala diyan itong pinakang headdress natin na parang palong siya ng ibon na katulad na nakikita natin sa mga mythical creature katulad ng ibong adar na. At syempre mga creative, hindi mawawala diyan yung pagpapatuhog natin ng mga beads. Makukulay na beads yung mga pinagawa ko diyan para match na match siya doon sa pinakang costume natin. Ikakabit natin ito doon sa pinakang base ng ating gagawing costume. At pagkatapos nating makapagpatuhog diyan ng mga beads, ay gumawa na rin ako ng pattern ng mga swirl-swirl o yung tinatawag naming stencils na katulad nito, na pwede nating lagyan ng palaman na kawad para mas maging matibay siya. Ito ang ilalagay natin doon sa pinakang body nung ating gagawing costume para mas mukha siyang attractive at napakaganda niyang tingnan.
Black na rubber slice ang napili kong gamitin diyan dahil i-sprayan natin ito ng gold. Mas vibrant kasi yung color ng gold kapag medyo black yung gagamitin natin. Kasi lumalabas talaga yung tunay niyang pagka-dramatic effect ng ating gagawing costume. At pagkatapos nating magupit diyan yung ating mga pattern ay nilagyan na namin ito ng kawad doon sa pinakang loob niya. At pagkatapos niyan ay nilagyan na rin natin ito ng pinakang balot doon sa pinakang loob niya. At pinagkabit-kabit na rin namin ito. Depende sa style na gusto ko. At pagka-spray nga natin dyan ng color gold, ilalagay na natin ito dun sa pinakang base dress natin. Ito po ay one-piece swimsuit ang ginamit naming design diyan. At pagkatapos nating mailagay yung pinakang pattern natin, inisa-isa na naming lagyan ito ng mga tassel beads sa pinagawa ko. Napakagandang tingnan nung nalagyan na natin ng tassel beads, lalong-lalo na kapag nalagyan na natin yan ng mga minold, na mga stick glue na isprayan natin ng gold at lalagyan na natin yan ng mga rhinestones at mga beads. Sa mga ganitong klase ng design, mga creative, kailangan mo talagang paganahin yung creativity at imagination mo para ma-achieve mo talaga yung magandang design na gusto mo. Katulad nito, o diba, hindi mo mai-imagine na makakagawa ako ng ganyang klase ng design dahil pinagsama-sama ko lamang yung mga techniques na nalalaman ko para mas maganda yung kalabasan niya. At kung mapapansin ninyo, ay napakaganda niya ng tingnan, lalong-lalo na nung utay-utay na namin nilalagyan ng mga rhinestones at mga pakintab. Gumawa na rin nga ako diyan pinakang neckpiece niya na nilagyan din namin ng mga mold at mga tassel beads. At ito na nga at iminatch na natin yung pinakang pakpak natin. At dito sa part na ito ay yung dulo ng pakpak ng ating ibong adar na ay nilalagyan ko rin ng mga tassel beads para mas maganda siyang tingnan, mas dramatic at mas bonggisius yung ating magagawa. Hindi pa tapos ang ating mga gawain dahil lalagyan pa natin yan ng pinakang trail niya o yung pinakang buntot at ganitong variation ng color pa rin yung ginawa namin diyan. Medyo marami-rami talagang mga insulation foam na inisprayan ng aming nilagay dito para magmukha talaga siyang ganito. O diba napakagandang tingnan nung nailagay na natin lahat-lahat. At syempre hindi natin makakalimutan diyan yung pagbibideo ng ating finished product dahil dito tayo talaga nakikita ng mga follower natin kung gaano kaganda ang ating mga nagagawa. Kaya naman mga creative, hanggang dito na lamang pong muli. Salamat sa inyong panonood. See you sa aking mga next videos. Bye!